sabi ni Chamame, alam mo nyo ba, kami lang ang talagang kasama dito sa Pilipinas. Ako, si Misma, si Alima, tsaka si Sophie, kami lang. Pero dahil mabuti ang kalooban ni Kuya Raul, Tatay Raul nyo, isinama kayo. Hindi nyo naisip yung mga ginastos sa inyo. Lagi yun ang sinasabi ni Chamame, yung ginastos sa inyo sa ganyan, yung ginastos sa pag-aaral ninyo, yung pagkain nyo araw-araw, lahat-lahat. Ang gusto lang ang gusto lang naman ay magkaroon kayo ng kahihiyan. Sabi gano'n ni Chamame, magkaroon kayo ng kahihiyan at suklian nyo yung kabutihan na ginagawa sa inyo. Yun ang sabi ni Chamame, suklian. Ayun po mga amigo, sa pagpatuloy po ng about po sa nangyari sa pamilya ni Chamame. Ang mga bata po kasi mga amigo ay hindi ko naman nakakasama ng matagal. So di araw-araw nakakasama ko sila ng mula umaga hanggang hapon. Ngayon pong bakasyon ay pagka lalabas kami, tsaka lang namin sila nakakasama. So ang issue po dito is yung sabi ni Chamame na pauwi na si Bibian tsaka si Amir. Sa totoo lang po mga amigo, ako ay nanghihinayang kasi nasimulan na nila dito sa Pilipinas na nag-aral ng maayos, ganyan. So ang daming mga sinabi kasi ni Chamame na dapat maunawaan ng mga bata. Number 1, sabi ni Chamame, lahat sa inyo ay binigay ng ni Tatay Raul nyo. Kayo ay pumapasok, may sasakyan kayo, maganda ang pagpasok nyo, may pagkain kayo kompleto, tapos uwi kayo, nakasakyan kayo, naka-aircon pa. Yun. Tapos ilan tayong pinakakain ni Tatay Raul nyo? Lahat tayo ay marami siyang cargo sa atin, sabi ni Chamame ganon. Tapos nung napansin ko kasi doon yung kahit nung nasa Guinea, medyo ilang talaga sa akin si Amir tsaka si Bibian. Sa totoo lang, sa akin naman ngayon, nung nag-usap sila, wala naman akong problema kay Amir at Bibian. Kasi pagka kinausap ako, okay naman. Tawag nga sa akin na daddy. Si Amir, medyo ilang sa akin talaga si Amir. Pero nagiging okay naman, nakakasama ko naman. Pero siguro talaga ay meron silang hindi napagkakaunawaan nila Chamame. So ang reason, sabi ko kay Chamame, kung ba pauwin mo yan, papaano yon ang sabi ko. Then sabi niya gano'n, then ako sabi niya, ay nag-explain si Chamame. Sabi ni Chamame sa akin, isang taon, kinalimutan kong mag-asawa uli, pinalimutan ko na magkaroon ng kasama sa buhay dahil sa inyo. So medyo naiiyak si Chamame nang sinabi yun. Sabi niya, lahat ay ginawa ko para magkaroon kayo ng magandang future. Sabi ni Chamame, sumama tayo sumama tayo kay Tatay Raul para maisaayos ang buhay ninyo. Di bale wala akong asawa, basta maalagaan ko kayo. Isang taon ko kayo inaalagaan dito sa Pilipinas. Pinagluluto, lahat ginagawa ko pero sa inyo. Pero ang naging problema ay hindi kayo sumusunod sa akin, sabi gano'n. Hindi raw kayo, sabi ni Chamame, hindi raw siya sumusunod yung mga bata, yung dalawa. Ngayon, ang sabi ko kay Chamame, sa totoo lang Chamame, sa akin walang problema. Ang gusto ko lang makikooperate si Bibian at saka si Amir. Si Bibian okay naman, si Amir medyo hindi ko alam, pero basta mayroong time na ilang siya sa akin. Tapos po mga amigo, medyo na kasi siya, Mami, medyo talagang isa pang ginagagalit niya. Kahapon daw masakit daw yung batok niya, ganito. So sobrang sakit daw ng batok niya. Wala man lang daw umano sa kanya na natulog daw siya, ganyan. Alam mo lang magsabi na, oh mama, ako na magaganito, magaganyan. Pero totoo naman talaga mga amigo, yung mga bata, for example si Alima at saka si Sophie,
hindi mo talaga utusan. Pagpunta ko kanina roon, nagliligpit ng gamit si Sophie tsaka si Alima at tsaka si Misma. Tapos pumunta ako ron, sabi ko, asan si Vivian tsaka si Amir? Sabi ganoon. Sabi ko kay Misma. Tapos ngayon andun Eka kumukuha ng mangga. So pumunta ako ganun, nagpunta ako doon at magbibideo ako ganyan. Tapos sabi ni si Vivian tumakbo gano'n. Sabi ko, bakit ka tumatakbo? Ano ang problema? Sabi ko, nagnanakaw ka ba ng mangga? Sabi gano'n. Ganyan. Sabi ko, hindi, kaibigan ko naman to, pwede ko. Oo nga, wala na problema nga ako. Inaano ko lang na sabi ko lang, gusto ko lang makita na ikaw ay kumukuha ng mangga, wala namang problema ganyan, nagtatakbo ganyan. Tapos yun, pagkaya napunta na ako kay Chamame. Tapos ayun, nagdire-diretso na si Chamame. Sabi niya, please Rowel, kahit kung ang ticket sa Guinea ay mahal, walang problema, ako na magbabayad. Basta pauwi mo lang dalawa na yan. Pag yung dalawa na yan, hindi yung pinauwi, ako na ang uwi. Ganun. Yun po mga amigo, ako man po ay nalulungkot dahil si Vivian at saka si Amir ay uuwi na. Hintayin ko yung desisyon ni Chamame na about yan, kasi lagi niya po sinasabi, lagi kong yung about sa ganyan, yung pag-uwi ganyan. Pero syempre ngayon okay, bukas hindi, ganyan. Hindi ko sinasabi sa inyo yun mga amigo, kasi naaayos naman. Pero ngayon kasalita ako para at least alam nyo kung ano talaga yung reason. Tapos sabi ni Chamame, alam mo nyo ba, kami ang talagang kasama dito sa Pilipinas, ako, si Misma, si Alima, tsaka si Sophie, kami lang. Pero dahil mabuti ang kalooban ni Kuya Raul, Tatay Raul nyo, isinama kayo. Hindi nyo naisip yung mga ginastos sa inyo. Lagi yun ang sinasabi ni Chamame, yung ginastos sa inyo sa ganyan, yung ginastos sa pag-aaral ninyo, yung pagkain nyo araw-araw, lahat-lahat. Sabi niya, ang gusto lang naman ay magkaroon kayo ng kahihiyan. Sabi gano'n ni Chamame, magkaroon kayo ng kahihiyan at suklian nyo yung kabutihan na ginagawa sa inyo. Yun ang sabi ni Chamame, suklian nyo. Tapos di umiyak si Vivian, tsaka umiyak si Vivian. Sabi niya, tama na. Kung hindi talaga, kung pauwi mo kami, pauwi mo na kami. Sige, sabi gano'n. Tapos sabi ni Chamame, sa akin naman gusto ko magbago. Gusto ko yung magbago at gusto ko makita ninyo yung ginagawang paghihirap ni Tatay Raul nyo. Yung sabi gano'n. Ako na mismong nanay nyo ay hindi nyo ako nire-respeto. Respetuhin nyo si Tatay Raul, sabi gano'n. Tapos ayun, nakikinig lang kasi ako mga amigo. Gusto ko kasi na sabi ko, Chamame, mag-meeting tayo, mag-usap tayo. Sabi ko, pag-usapan natin lahat, sabi ko sa kanya. Tapos sabi ni Bian, lahat naman ng tao may problema, lahat ng pamilya may problema. Dapat pwede namang ayusin, sabi ni Bian, sabi gano'n. Paano? Tapos sabi pang gano'n, pagkakain kami, ito yung sinasabi naman ni Bian. Pagkakain, pagbibili ng grocery, sabihin mo, wag yan, mahal yan, ganyan. Sabihin mo ganyan. Tapos pagka bibili kami ng pagkain, sasabihin mo, meron pang pagkain kahit wala pa, ganyan. So, meron ding sinasabing hinanakit si Vivian kay Chamame. Tapos sabi ni Chamame, dapat kasi pahalagahan nyo lahat ang binibigay sa inyo. Pahalagahan nyo lahat ng binibigay sa inyo. Kabibili lang ni Tatay Raul nyo ng gatas, tapos isang basong gatas ilalagay mo kalahating gatas, tapos kakaunting tubig. Sabi gano'n Chamame. Kay Amin, tama ba yan? Sabi gano'n. Ano nagkakandahirap sa inyo yung tao. Tapos hindi niyo pinahalagahan yung bagay na binibigay sa inyo. Sabi gano'n, siyempre. O ba sumagot ka? Sabi gano'n, sumagot ka. Sabi ni Chamame kay Vivian. Tapos sabi ko,
huwag na kayo sumagot sa nanay niya, huwag na kayo sumagot, pakinggan nyo na lang yung sasabihin niya. Sabi ni Vivian, paano hindi sasagot? Syempre, didepensa namin yung sarili namin. Sabi ko, hindi ka ako ganon. Pakinggan nyo muna yung nanay niyo lahat ng sasabihin at saka kayo magsalita. Sabi ko ganon. Tapos, lahat na, naungkat na. Di habang nakikinig ako, sabi kong ganon kay Chamame, yung mangyayari na to na pagpapauwi mo sa mga anak mo, sabi kong gano'n sa kanya ay sige, okay lang sa akin, sabi ko, basta ikaw nagdesisyon, pero hanggat maaari Chamame, pag-isipan mo mabuti, dahil once kako ay umuwi na sa Equatorial Guinea, ay hindi na ako pababalikin yan, sabi ko, dahil hindi ako mag-aaksaya ng ticket para pabalikin sila dito. Sabi ko sa kanila gano'n. Nabigyan ko na sila ng chance, pero dapat yung chance na yun anuhin nila, kumbaga isipin nila, pinasabi ko Chamame. So walang problema, sabi niya gano'n. Basta bumili ka ng ticket, and then pagkayari ay pauwi mo na yung dalawa na yan. Walang ano sa akin, okay na sa akin, sabi niya gano'n sa akin. Mauunawaan ko na dahil kapag sila lumaki na ganyan na matigas ang ulo habang pagtagal dito sa Pilipinas, gano'n at gano'n pa rin, matigas pa rin ang ulo. So yun, sobrang bigat lang yung sa akin, kasi syempre di ba nagsimula na sila mag-aral okay na, nag-aaral na sila ng maayos kaya nga lang yung sa attitude talaga, yun yung pinaka-importante na sinasabi ni Chamame. Pero kakausapin ko pa, hindi ganyan. Hindi bawat mangyayari pauwi, hindi ganun. Dapat magkaroon ng liwanagan. So, kasi ang sabi ni Chamame, di ba binigyan siya ng pagkakataon, binigyan sila ng chance. Yung chance na binigay sa kanila, hindi naman nila pinagbuti, hindi naman nila inayos yung sarili nila. Pero ako din, sabi ako sa kanila, sabi ko, never ko hiniling sa inyo na maging mataas ang grades nyo. Never ko hiniling sa inyo na kayo yung sabihin nyo na mataas yung mga about sa grades, ganyan. Never. Ang gusto ko lang sa kanila yung mag-aral sila. Tapos yun, pagka may mga tao, ang isa pa ng kinagagalit ni Chamame pala, yung kapag kinakausap hindi nakasimangot, mga ganyan. Kapag kinakausap ibang tao, makipag-usap, ganyan. Yung sabi ni sinabi din naman ni Vivian yung kanyang saloobin. Kanina nag-uusap-usap kami. Sinabi niya na yung gusto niyang ipahiwatig o gusto niya sabihin kay Chamame. So lahat ibinuinan niya na yun. Sinabi niya na pati yung sa paglilinis, sabi nga ayaw daw o wag daw sabihin, wag sabing gano'n ni Vivian, bakit pagkailangan halimbawa ng gamit gano'n, wag daw, ayaw ni Chamame kasi yung pagka mayroong bibilin dinedirekta sa akin, sabihin daw sa kanya para daw siya yung magsabi or siya yung bibili or gano'n. Kaya sabi ni Vivian, kailangan ko na ganyan, tapos hindi mo naman binibigay. Pag bibili, hihingi ako kay Tate Raul, sasabihin mo ganyan, hindi so ayun, sabi ko lang naman kay Chamame, basta pag-usapan nyo muna, ayoko nang magdidesisyon ka ng tapos sa huli di ba bibili ka ng ticket tapos pagkayari hindi mo anuhin mo yung mga bata, sabi ko. Pero actually marami ng beses na rin kasi sinabi ni Chamame, maraming beses na rin sabi ni Chamame na gano'n, na sige uwi na kayo, hindi kayo binigyan ng hindi nyo inayos yung ano nyo, gano'n. Maraming pagkakataon na ay nako, umiyak si Vivian habang sasalita siya.
Bye.